Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 kapag pumasa ito sa Senado sa kasalukuyan itong bersyon. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. You will teach four-year-olds how to masturbate. Totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old. Ano yung gagamiting guidelines? International standards. Eh ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. Bakit sinasabing ang Senate Bill na ito ni Senadora Hontiveros ay sinasabing may halong pambubudol? Sabi niya, sige nga, ituro niyo sa Senate Bill number 1979, saan yan ang sinasabing tuturuan ang mga bata sa malaswa kasi. Oh. Pero, binanggit ni PBBM na ibibito niya dahil, ano daw? Agad daw na ibibito ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 kapag pumasa ito sa Senado sa kasalukuyan itong bersyon. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. You will teach four-year-olds how to masturbate. Totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old. Ano yung gagamiting guidelines? International standards. Eh ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. Totoo namang wala talagang nakasulat sa Senate Bill 1974 na tuturuan ang mga bata sa pagmasturbate. Pero nasa Section 7 yung binanggit ni Senador Villanueva na ang gawing batayan, standard sa pagpatupad, ay ang international law sa WHO. At kung susuriin, ano ang nasa naturang gabay? Yung binanggit ni Villanueva. At dun din kumuha si Pangulong Bongbong Marcos. Tatalakayan natin ito dahil sabi ni Hontiveros, ang nagpakalat ng fake news, yun ang pambubudol. Tanong, bakit binago? Tinanggal na daw yung gawing batayan ang international law. Ano ang dahilan? Bakit tinanggal? Dahil po ba na-discover yung pagtatago? At hindi lang yan, ito'y may kaugnayan din sa LGBTQ. Nauna nang idiniklara ni US President Donald Trump na dalawa lang na kasarian sa Estados Unidos ang kikilalanin sa kaniyang gobyerno. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Kung maalala ninyo, Agad daw na kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit
Agad daw na ibivito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta? Kung maalala ninyo yung House Bill noon sa tinatawag na anti-life bill, na ipasa na yung kaugnay sa mga contraceptives. Noon, naalala ko, si Pangulong Bongbong Marcos noon, isa pala sa co-author. No? At senador siya, tumatakbo siyang senador. At nakapunta siya sa Lanao del Norte kung saan nagsagawa kami ng press conference. Tinanong ko siya kung anong reaksyon niya kaugnay sa Senate bill na yan na tinatawag na anti-life bill. Ang sagot niya, nabasa mo ba yung nasa panukalang batas? Wala namang sinabi diyan na anti-life. Sino bang mababatas na gumawa ng anti-life na para maging batas? Ang tinutukoy ko doon, yung term na anti-life, yung contraceptives. Yun, matagal na. Ngayon, 2023 pa ito na Senate Bill 1979 ni Senador Risa Hontiveros. Si Senador Risa Hontiveros kasama si Senador Tolpo, si Senador Robin Padilla, sila ang may Senate bill kaugnay sa isagawang batas dito sa ating Pilipinas na magiging legal ang divorce. Di ba? Legal ang divorce. Yun. Mainit yan na usapin. So, kinukommunicate ko kagabi si Dr. Rini Joseph Volieser ng Human Life International para makasama natin. Pero may seminar pala siya ngayon. Sa Davao ba? Yon, no, may seminar si Dr. Baka bukas makasama natin. Dahil nauna nang tinatalakay sa Human Life International na itong mga panukalang batas, kailangan talaga na vigilant tayo mga kapatid. Dahil pinapaganda. Di mo makita, halimbawa, yung tinatawag na anti-life bill noon. Dahil may mga grupo na nagmamasid talaga, nakita yung ilang mga provision doon na kung ikay tutol, kung sa publiko magpahayag ka, ay pwede kang kakasuhan. Kaya natanggal yon. Ngayon, nang pumutok itong Senate Bill 1979, sabi ni Hontiveros, ay kung basahin ninyo, wala namang nakasulat yan na tuturuan talaga ang mga bata sa pagsagawa ng masturbation. Kaya sabi ng ibang mga kolumnista, nabasa kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979? Bakit sinabi niyang ang mga bata ay tuturuan ng masturbation? Dahil sa Section 6. Numero 6 pa, ha? Ang numero 6, numero ng demonyo yan. Na naunang tinatalakay ni Senador Villanueva, Joel Villanueva, na ang gawing batayan sa pagpatupad ay ang international law. At doon sa tinatalakay niyang WHO, ano ba yon? Doon nakita ang nakatago na sinasabing pagtuturo ng masturbation. Di po ba? Nakakabahala talaga ang ganito. Pero ang tanong, binabago na umano. May press conference kahapon si Senador Risa Hontiveros. At tinanggal na umano yon. Kaya kailangan talagang suriing mabuti. Dahil nasa etong naturang Senate bill na ito ay may kaugnayan ang ibang bahagi sa LGBTQ mga kapatid. No? So, bago natin tatalakayin, welcome muna natin ang mga pumasok sa
ating channel ngayon. Welcome sa lahat na pumasok. Si Christy Concepcion Sharot. Good noon, Sir Windil, Ma'am Sara, God bless. Si kapatid na Marisa Makahilos, George Cabrera, si Charity Concepcion Sharot. Dapat ang ituro ang mabuting asal ay hindi kalaswaan, makinig sa turo ng Catechism of the Catholic Church para may matutunan. God bless. Robel, good afternoon po. Margie Saligan, magandang buhay. Bro, hindi. Si Stephen Diumampo, diyan sa Turil, Davao City. Si Shibugs, 888, diyan sa Los Angeles. Kumusta kayo diyan sa Los Angeles, kapatid? Oh. Si Virards Canyonio, si Emeline Chua Estava, si Ayos wala nang sunog. Very good. Yang retracted na missile. Fermin German sa Uman. Si Jill Bilog. Tingnan natin sa pananampalataya at katuwiran. Maraming salamat kay kapatid na Mila Buhawi sa Stars. Si 200 Stars. Si Saidun, maraming salamat po. Sa ating mga kapatid sa Pagita Ganda at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Ngayon, pag-usapan natin ito mga kapatid, mainit na talakayan kaugnay sa tinatawag na Senate Bill 1979. Si Anawin, tama po, ang dapat ituro sa bata ay katisismo at aral Kristiyano. Pero alam niyo ba, nasa DepEd na talaga yan ang sex education. Ang problema, lalo na pag yung magtuturo, kahit na nakakaalarma talaga ito sa mga magulang, ang nagtuturo kahit na sa Katolikong Universidad mga kapatid, na nagtuturo kung paano sa sex education, safe ka sa posibleng mga sakit. Delikado talaga, di ba? Pero nasa sistema na kasi yan. Kaya kailangan ang katisismo din magsimula sa loob ng tahanan. So, maraming salamat sa mga pumasok ngayon, no? Tatalakayin muna natin ito mga kapatid. So, nung sinabi na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil imagine tuturuan yung mga bata ng masturbation, sabi, isang pambubudol yan. Wala namang makita diyan na tuturuan ang mga bata. Sige, sandali. Si Sereno, kunin ko muna pala yung video ni okay. Si Reza, no? Kunin ko muna yung video ni Senador Reza kaugnay dito. At yung video ni Joel kaugnay dito, Villanueva. Para mapakinggan natin ang kanilang side sa talakayang may kaugnayang ito mga kapatid. Unahin natin yung kay sandali, asan ba yun? Ito pala. Kay Joel Villanueva. Ito yung pagtalakay niya sa naturang video na sabi niya,
Una, isang pambubudol. adolescent sexuality. Gusto mo bang ituro ito? Lahat tayo, I think, yes. Pero tatanungin ko ang bawat isa sa atin din. Dapat ba talaga integrated itong katuruan na ito in all levels? Pati sa kindergarten, pati sa grade 1, pati sa grade... Nakaka-alarma talaga. At kahapon, nagsagawa ng press conference si Senador Risa. Sabi niya, wala namang mabasa diyan na tuturuan ang mga bata sa Baka may comment kayo about Senator Villanueva described your bill as a Basahin budol niyo talaga, bill na parang misleading daw po. Teenage pregnancy but Misleading yan. inside, quote unquote, the devil is in the details daw po. The devil is also in accurate representation ng trabaho ng mga colleagues. There's nothing hidden about CSE sa bill. So there's nothing hidden. Isa-isahin natin ito mga kapatid, no? Kung bakit ibibito, saan galing? Wala naman na mabasa, kung gusto, letra po letra talaga. Pero, ang Section 6, kung anong batayan na gagamitin sa international law at ano ang nakasulat sa international law, doon nanggaling ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya sabi niya, nakakagulat. Agad daw na ibivito ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 kapag pumasa ito sa Senado sa kasalukuyan nitong bersyon. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. You will teach four-year-olds how to masturbate. Yon. Kaya may mga nagkomento, wala naman palang mabasa letra por letra na ang mga batay tuturuan na masturbate. Kaya sabi ng nabasa kong editorial, nabasa kaya ng Pangulong Bongbong Marcos ang naturang panukala ni Senador Risa? Bakit sinabi niya? Yan. So, kaya uunahin natin si Senador Joel Villanueva dahil una ang press conference ni Senador Joel Villanueva and then sumunod yung kahapon ang press conference ni Senador Risa Hontiveros kung saan sinagot niya na di daw totoo na may pambubudol at yung tunay na pambubudol ay ang naghasik ng fake news. Pero ang tanong, bakit sabi niya ay tinanggal na may tinanggal na yung Section 6 kung saan ang gawing batayan ang international law na ang binasa naman nila ni Senador Joel Villanueva, doon sila kumuha na kung maipatupad ito, international law, at yun ang nakasulat sa international law, edi, pati mga bata, tuturoan na ng masturbation. Kaya, kung naalala ko, si Dr. Rene Bulliser, kinunta ko siya, magaling siya ka sa talakayang ito, pero may seminar siya, pinapaganda di makita ang kademonyuhan sa naturang SB 1979 dahil pinapaganda pero may nagtatago. Sa anong paraan? Pakinggan natin si Senador Joel Villanueva. Age and development appropriate comprehensive sexual education. Una, adolescent sexuality. Gusto mo bang ituro ito? Lahat tayo, I think, yes. Pero tatanungin ko ang bawat isa sa atin din. Dapat ba talaga integrated itong katuruan na ito in all levels? Pati sa kindergarten, pati sa grade 1, pati sa grade 2? Tapos, ano yung specific na gusto nilang ituro? Halimbawa, teen dating, issue ng pornography, paggamit ng contraceptives, etc. Ngayon, saan daw ipapatupad itong pagtuturong ito? Public and private schools. Ano yung gagamiting guideline? Mga kapatid, alam nyo, Mrs. nagtuturo sa college, high school din, no?
at nagsa-sign language, lalo na sa mga estudyanteng meron talagang mga ituturo ng sex education kahit sa katolikong paaralan dahil nasa sistema na yan. At lalo na pag yung nagtuturo ay may affiliation sa LGBTQ, nako, grabe talaga ang diskusyon kaugnay yan kung makikinig kayo. Kahit sa katolikong paaralan, ha? Grabe. Okay, tuloy natin. International standards. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. What feels good, quote unquote. 4 to 6 years old. 6 to 9 years old are to be taught. So, ito ang sinabi ni Senador Reza. Wala naman, tingnan niyo. Yung original talaga na Senate Bill 1979. Wala yan. How about ang Section 7 na ang gawing batayan ay ang international law? Na ito naman, sinusuring mabuti, hindi lang yan, si Senador Joel Villanueva, kahit na si dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Maria Lourdes Sereno, ibang relihiyon din siya tulad ni Villanueva. Pero vigilant sila kaugnay dito, no? Vigilant sila. Si Senador Rafi Tulfo, Katoliko siya, pero nawala ng gana umano niya sa pagsimba dahil tinatalakay natin yan, anong dahilan nawalan siyang gana dahil sa siksi umanong nagsisimba at may nakita siya na di dapat makita, kaya nawala na siya ng gana sa pagsimba. So, pero itong ibang mga religion, vigilant sila kaugnay dito, na-trace nila na delikado ang House Bill dahil may nagtatago sa likod ng kagandahan. At yun din nakarating kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nagpahayag na i-veto niya umano kung sakaling makalusot ito sa Senado. Tuloy natin. About acceptable sex, ejaculation, enjoyment, and pleasure when touching one's own body. 6 to 9 years old. Sinong mga magulang ang hindi mag-aalala dito? 9 to... Yun. Buti na lang na nakita nila, pero ito talaga sabi ni Senador Hontiveros, tinanggal na natin yan. Tinanggal na natin yan sa bagong version ngayon. Pero pag-aralang mabuti. Kung tinanggal na yan, sa bagong version, wala bang posibleng version din na pwedeng itinago? Kaya kung nanindigan si Senador Risa Hontiveros, wala talaga yan. Bakit may tinanggal? Bakit may tinanggal? Ba't di na lang niya pinanindigan? Di naman totoo yung interpretasyon nila na dahil sinabi sa Section 6 na ang batayan ay ang international law. Di naman yun totoo. Bakit tinanggal niya yun? At may posibilidad ba na kung tinanggal ay pinag-aralan paano maitago? Kaya kailangan talaga magmasid kaugnay dito. Tuloy natin. 12 years old, again, WHO po ito, are to be taught the skills to make a conscious decision about whether to have sexual experiences or not, along with information about masturbation and orgasm. 9 to 12 years old. Puntahan naman natin yung UNESCO. Kasama din yun yung UNESCO. Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to... So, dahil nasa Section 6, Section 6 sa naturang Senate Bill 1979, no? Ang international law. Kaya ito'y tinatalakay ni Senador Joel Villanueva, no? Na nakakabahala talaga itong House Bill na ito. make their own
decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw integrated sa curriculum. Ngayon, kung isang Christian school, for instance, hindi magpapatupad nito, ayaw ipatupad ito, ano mangyayari? Oh, yan. Buti na lang, yung House Bill noon na nagawa talagang batas na tinatawag na anti-life, sa daming mga nagsusuri, nakita yung version na yan na noon na sinabing kung sino man ang magpahayag nito kahit pari pa sa pulpito, maghuhumili against nito, ay pwedeng kakasuhan. Yun, tinanggal yun, nakita yun. Para bang, ang kinakopy-paste nila, ang nasa ibang bansa na ngayon sa pagbalik ni US President Donald Trump, mga kapatid, binabasura na niya yon. Napansin niyo ba sa Estados Unidos? Yung mga pro-life na nagrarally, hinuhuli noon. Ilan yung mga nahuli na mga pro-life kahit mga matatanda, hinuhuli. Dahil nasa batas na nila, yun. Pero sa pag-upo ngayon ni Trump, yun. Kahapon, nakita siguro ninyo ang balita na naglagda si Trump ng presidential pardon sa mga hinuli na may kaugnayan sa rally sa Human Life International against sa mga batas na abortion, yon, inuhuli. Kahit pare, inuhuli. No? Grabe na talaga ang pangyayari, mga kapatid. So, sa pag-upo ni US President Donald Trump, napansin niyo ba? Karamihan sa kanyang gabinete, mga Katoliko. Pati na sa advisors. At dineklara niya, 2 lamang na gender ang kikilalanin ng kaniyang gobyerno. Pero dito, ang Senate Bill 1976, may kaugnayan din ito sa LGBTQ. Okay, tuloy natin. Tanggalan po sila ng accreditation. For example, ng Philippine Accreditation System for Basic Education. Nanganganib ito dahil how about yung Christian umano? Maliban sa mga naging katolikong paaralan na, pero tinatanggap, may mga katolikong paaralan na tinatanggap ang ganitong pag-aaral dahil nasa sistema na. Pero nangangamba din, may paaralan kasi sila sa born again. Sila si Villanueva, kaugnay dito, mga kapatid, na kung di tatanggap, matanggalan din sila sa pag-operate sa naturang paaralan. Ayan. Dahil compulsory po Dahil compulsory, tinatanggal na rin po yung parental authority. Napakalinaw ng ating konstitusyon, Article 14, Section 20, Section 2, Article 14, Section 2 of our Constitution. Napakahalaga nung binabanggit po dyan na karapatan ng ating mga magulang to rear their children. Klaro po yun sa ating Constitution. So, puntahan naman natin. I just can't believe this. We're even entertaining this idea. No? May constitution tayo. Bakit international guidelines? Ba't tayo susunod sa kanila? May sarili tayong kultura Ito naman po, no, pag hindi sa eskwelahan, papaano naman, kasi ang masakit po dito yung pagtuturo naman dun sa alternative learning system. Paano yun? Paano yung alternative learning system? Nakalagay po doon sa CSC na yung pamamaraan para ipakalat itong tinatawag na sexual education, peer-to-peer education. Ano ibig sabihin nun? Kapwa bata magtuturo ng sexual education? Paano naman po yun? Ina-activate din po dito ang lahat dito sa bill na to pag binasa nyo po. Hindi lang DepEd, kasama ko yung mga barangay health workers,
SK, LGU, CSOs, NGOs, pati mga line agencies, DILG, DSWD, MTRCB. Pambira, ano ba yan? Meron ba tayong national emergency sa sexuality education? Ito yung priority. Akala ko ba mababa yung rank natin sa PISA? Akala ko ba kailangan natin pagtuunan yung pagtuturo ng math and sciences sa ating mga kabataan? Ngayon, ito, dito tayo magpo-focus. Ako, hindi ko itatago yung aking saloobin dito. And I will continue to say it. I am rejecting this bill. Before Mayan, pero sir, sinabi ni Senator Hontiveros sa press con kahapon na walang anumang provision tungkol sa pagtuturo o panghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4, and then hindi daw ginagamit sa Pilipinas yung pinipilit na standard for sexuality education yung in Europe. So parang sabi niya, maraming fake news o parang fabricated yung mga sinasabi ng ilang grupo na nag-o-oppose dito. Ano po yung guidelines na susundin? Kasi nakalagay po doon international Nasa section 6 yan. Nasusundin ang international guidelines. Kaya, tama namang sinasabi ni Senador Hontiveros, wala naman, kung babasahin nyo, wala namang mabasa, letra por letra na tuturuan ang mga bata. Pero kung susuriin talaga, how about yung Section 6 na international guidelines? Ano ba ang nakasulat sa international guidelines? Yung tinatalakay kanina ni Senador Joel Villanueva. Yon, kaya nababahala. Ngayon, sa press conference, mamaya parinig natin, tinatanggal na daw umano yon. O tinatanggal sa bagong version, tinatanggal na umano. Ang tanong, kung tinatanggal, ibig ba sabihin dahil nabuking? Tinatanggal yon para makalusot. Kung nabuking tinatanggal yon, ang tanong, di ba yon sikretong itinatago? Kaya kailangan talagang susuriing mabuti bago maging batas yan. Tuloy natin. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. May nakausap po ako sa plenaryo at ito yung binanggit sa akin kasi UNESCO yan Kasi yan yung sa WHO Binanggit po sa akin. And so sabi ko, well, let's debate on it, and if I'm the last one standing here in the Senate, so be it. I will oppose this measure. Kung ganitong pagkakasulat na I'm sorry. May anak din po ako May anak din po ako. Hindi po pwede na kukunin mo yung karapatan ko bilang magulang at Tama. Alam niyo, ano ba yung nangyayari sa ibang bansa? Hindi ba ito yung gustong mangyari nitong mga nagtutulak nito? Kahit sasabihin nila na otherwise. Okay. May nag-comment dito na mahina daw ang sound ni Senador. Kumusta ngayon? Pinalakas ko na ang sound niya. So, tama. At di lang yan, ako, nagsulat mismo ako sa paaralan, mga kapatid, na dahil naging bahagi na kasi kahit sa Katolikong paaralan, naging bahagi na yung sa PE lang nila, sa PE nila, sa amin sa college noon, wala yan. Iba yung amin. Pero ngayon, meron na silang yoga. Yoga. Yung yoga, malinaw yan sa aral, lalo na sa mga exorcist na galing yan sa occultismo. At opening yan. Bawat galaw sa yoga ay dedicated sa fallen angels. Pero bahagi yan sa PE, mga kapatid. Bahagi na yan. At di lang yan. Meron pang mga kahit Katolikong paaralan, so meron pa silang card reading, di po ba, occult yan, card reading. Card reading is occult. Pero may bahagi kasi sa pag-aaral sa psychology, na hindi kinikilala nilang occult yan, kaya ginagamit nila sa pagbabasa sa ugali ng tao, lalo na yung tinatawag na enneagram,
O card reading, di nila kinakilala na occult yan. At yung Enneagram, ginagamit din yan sa pagtuturo doon sa seminaryo mismo. Pero, occult yan. Imagine paano nakapasok mga kapatid? Okay, tuloy natin. My body, my right. Kaya hindi ako naniniwala kasi ako may-ari ng buhay ko eh. Nilikha ho ako ng Diyos ko eh. Tama. Di tayo ang may-ari sa buhay natin. Kaya nga, nauna na natin tinatalakay yung paglagay ng tato. Mabigat na kasalanan yan. No? Mabigat talaga. Naalala nyo yung sinabi ni sa talakayan natin na ang exorcist lang ang pwedeng maka-break sa tato na inilagay. Pero ang dami ngayon na marami ng mga punong-puno ng tato na. Okay, tuloy natin. So, I will abide by what I believe in. And more than anything, I will abide by what my constitution is saying about the right of parents to their children. Sir, ano yung sentiments ng other senators? The same ba ng sentiments mo, Tito Well, Saldi? ako, ang narinig ko, maraming mag-withdraw ng co-authorship nila. And let me talk about this, no? I have never spoken with Senator Angara about this. You know how close I am to Senator Angara. I don't think he is pushing for this measure. It just so happened that he is the chairperson of the Senate Committee on Finance. Ganun din naman po pagka chairperson ka at kasama yung budget committee mo allocation doon sa merong appropriation, yan component, then you become an author, no? Pero I don't think he is, in fact, I wanted to talk to him about it. I'm sure, I heard some of his pronouncements na walang ituturo na taliwas sa ating kultura at anti-values education. Kaya nga may GMRC tayo. Hindi pa nga ako na po fully implement itong GMRC values education natin. Sexual education yung gusto natin pag-focusan. I'm sorry ho talaga. No? I just don't feel na it is important. It should take a back seat. Ngayon kung majority ng ating mga kasamahan dito sa Senado mag-a-agree na importante po ito, then that's the time na tatayo po ako sa plenaryo. But for the meantime na majority feels na hindi rin ito importante at hindi ito dapat pagtuunan ng pansin ng noong mga ilang taon ba yon nagiging viral yung kaugnay sa gawing legal sa bansa ang divorce, di ba? At sila si Senador Hontiveros talaga, Senador Tulfo, Senador Padilla ang nagsusulong na maging legal na sa ating bansa ang divorce. Ngayon, ito na naman mga kapatid. Kaya, sandali, may nabasa ako dito. Ang sabi niya, ni Carter, Nicky? Bro Windel, ask ko lang po, bawal ba sa simbahang katoliko yung masturbation? Oh, yes. Bawal na bawal yan, kapatid. Nasa Catechism of the Catholic Church, basahin mo yung Catechism of the Catholic Church, numero 2352, kung saan mabasa diyan, aral talaga ng magisterium ng simbahang katoliko at sa tradisyon ng simbahang katoliko, kaugnay sa morality, na sinasabing masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. So, bawal yan. Kaya, delikado ang addiction din kaugnay diyan, kapatid. No? Grabe ang addiction. Dahil sa addiction, may pamilya ng wasak. Dahil sa addiction ng pornography, addiction ng masturbation.
nagkahiwalay talaga. Dahil ang addict sa Master Vision ay grabe ang init sa kanyang ulo. Mainitin, magalitin. Kaya nakapasok talaga ang demonyo sa loob ng kanilang tahanan. Ang problema lang, dami nang di maniniwala kaugnay nito. Pero bawat isa sa atin, target. Ikaw, ako, at ang pamilya natin. Target talaga sa digmaang ito. Tuloy natin. Ating Senado at ng pamahalaan, then it's a waste of time. So sir, ba't ngayon magwi-withdraw ng pagiging co-author? Ngayon lang nila na-realize na may mga questionable at possible violation ng Constitution yung ilang provision ng bill? It's not for me to comment on as to why they would be withdrawing their authorship, no, co-authorship. I cannot answer for my colleagues as to why. Magugulat ka, marami nagugulat din na nakausap ko dito sa Senado Okay, Mean. Sir, challenge lang ng konti. Sir, kasi yung mismong bill, wala naman nga talaga yung provisions ng 0 to 4 years old, tuturuan ng masturbation. Kung sasabihin ba sa bill na hindi susundin yung international standards, and we will create our own standards, will that make you support it? Of course. And would be based on our culture, on our beliefs, na pinapangalagaan natin yung innocence ng ating mga kabataan. Hindi natin sila itutulak sa ganito. I mean, di ba parang may mga storya dyan yung mga matatanda para tignan ng bata at bigyan ng atensyon yung isang bulletin board, lalagay nila doon, huwag basahin. Diba? And these are things na, gaya rin na sinasabi ng matatanda, huwag tayong maglaro ng apoy. Huwag nating payagang maglaro ng apoy yung mga bata. I-guide natin sila. And again, I don't... At di lang yan. Dapat din ang mga magulang i-guide ang mga anak dahil dami nang gumagamit ng cellphone. At sa cellphone, andali lang. Lalabas yung mga site ng pornography. At ayon kay Father Chad Refulger, pornography, delikado yan na site. Is a core site. Okay, pakinggan natin si Senador Risa Ontiveros kaugnay dito. Baka may comment kayo about Senator Villanueva described your bill as a budol bill na parang misleading daw po. A teenage pregnancy but inside, quote-unquote, made the devil is in the details. The devil is also accurate. So, ngayon, may nag-withdraw na, alam ni Senador Risa Hontiveros yan, na may mga nag-withdraw ng co-author sa naturang Senate bill. So, ibig po ba sabihin, di nabasa, nag-withdraw lang sila, di nila nabasa yung Section 6 na nagiging batayan sa international law? Okay, tuloy natin. Dahil, kaya nga, naalala ko si Dr. Rene Vulieser, sabi niya, na pinapaganda itong mga House bill na ito, pero may nagtatago sa likod ng kadilimang ito. Ano yon? Sa susunod, subukan nating ma-interview siya. Representation ng trabaho ng mga colleagues. There's nothing hidden about CSE sa bill. Napaka-bukas na provision niya bilang isa sa mga supportive preventive mechanisms laban sa adolescent pregnancy. Ano nga yung unang bahagi? Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake. Sandali muna, nabasa ko kay True Champion, Bro Windel, tanong ko lang, may pag-asa pa bang pagbigyan apel ni Pastor Loloy na makalaya siya? Pakisagot, Pastor Loloy, Pastor Kibuloy siguro ang tinutukoy niya. Una, sa kasalukuyan nating administrasyon ay kailangan mapatunayan ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay inosente beyond reasonable doubt sa mga kasong kriminal. Pero may naghintay pa sa ibang bansa kasi. At kung sakaling
mapatunayan siya na may sala sa kaso, ay makulong siya. Pero, how about kung sa susunod, ang uupo sa pagkapresidente, ang matalik niyang kaibigan si Inday Sara, di ba siya mabigyan ng presidential pardon? Malaking posibilidad na mabigyan siya ng presidential pardon. Ganun naman ang sistema sa ating gobyerno. Naalala niyo si ERAP? Di po ba? May mga at iba pang mga senador na nakulong dahil sa korupsyon. Ano nangyari? Di ba? Binagbigyan sila ng presidential pardon, nakalabas, at yung iba'y nagkandidato pa at nakaupo pa sa kasalukuyang pwesto. Ganito ang sistema natin ngayon. Okay, tuloy natin. News laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan sa pamamagitan ng kanilang social media operations. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagsinungaling tungkol sa... Ang totoong pambubudol, yung mga nagsisinungaling. So, ibig sabihin, may posibilidad na kahit si Pangulong Bongbong Marcos na nagpahayag na di niya susuportahan ito, i-veto niya, nambubudol na din. No? Sandali muna, may nabasa kasi ako dito na comment ni Jang Veliones. Bro Windel, ask ko lang, ano ang maipayo natin sa mga minimal Catholic? Di pa po nang decide na ang simbahan natin na i-impeach si Sara, pero paano naman po yung mga miyembro na support na DDS supporter? So sa kanila yung panindigan, wala naman tayong di naman tayo tulad sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo na dapat kung ano ang desisyon ng sentral, ito'y sundin talaga ng mga miyembro, mga kaanib nila. Oh. Okay. So, tuloy natin si Senador Risa. Bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old. Kung letra por letra, wala talaga dahil may nagtatago. Pero ang Section 7, yung international law na gawing gabay at sundin dyan sa pagtuturo, nasa international law kung ano ang mga posibleng gawin sa naturang, lalo na yung tinatawag na masturbation at iba pa na tinatalakay ni Senador Joel Villanueva. Pagtuturo sa mga bata tungkol sa sexual feelings or sexual rights, inamin na nila sa isang later press conference nila na wala doon sa text ng original na Senate Bill. Wala talaga sa text. Wala talaga. Pero, yung Section 6 na ang gawing gabay at sundin ang international law. WHO at yung naunang tinatalakay ni Senador Joel Villanueva, yun ang dahilan na nangangamba talaga at naalarma pati na mga mamabatas. Tuloy natin. 1979. So, sino ngayon ang nambubudol? Anyway, let's get back to the substitute bill. Lalo pa naming kinlaro, ang klaro na mula sa simula bilang aming effort palagi na magbuo ng pagkakaisa dito sa Senado at sa ating publiko. Kasama yung mga kapwa magulang natin, kasama yung mga guro, at syempre, kasama yung ating mga adolescent. Sino bang tutol sa pagkakaisa? Di ba ba? Pero ang issue dito, yung nagtatagong immoralidad kasi. No. How about yung kaugnay sa LGBTQ? How about yung sa divorce din sa isa pang Senate bill niya? No? Yun, nakakaalarma yun. Tuloy natin. Para maampat na itong emergency at krisis sa ating mga kabataan.
Before Maki, ma'am, do you intend to give copy nitong substitute bill kay Presidente? Kasi nantanungin siya kung maaari na bang magbago yung kanyang pananaw dito sa bill na ito. Nasabi niya, babasahin daw muna niya itong i-final niyo na substitute bill. Well, salamat naman sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO dito sa Senado. Kinuha na po nila ang kopya at totoong kopya ng substitute bill ng So, totoong kopya. Meron bang peking kopya? Kung peking kopya ang naging batayan sa ibang mga mambabatas at pahayag, ang tanong, dito sa kanyang presscon, meron na umanong tinatanggal na yung pinagbatayan nila ng ilang mga mambabatas, tinatanggal na umano nila sa bagong version ngayon. Senate Bill 1979 mula dito sa Senado para ipadala po sa Office of the President. Kaya salamat naman at inaasahan ko na babasahin nga po ni Presidente ang aming substitute bill. And you're confident na yung misinterpretation, sabi ng Pangulo doon sa bill, ma-address ito doon sa substitute bill kapag nabasa na niya? Definitely. Kung nabasa ni Presidente yung original Senate Bill 1979 at lalo na dito sa aming substitute bill, makaklaro sa kanya kung ano yung totoo na nandun sa bill namin at ano yung mga sinungalingan na ikinalat laban doon. Dahil na rin sa dami at init ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Ayun. Nag-file sila ng substitute bill. Bakit? Anong argumento ni Senador Risa? Dahil sa mga kasinungalingan. Kasinungalingan. Eh di kung may mga kasinungalingan, bakit apektado yung original? Bakit kailangan na may tanggalin? Bakit kailangan na may substitute? Kung kasinungalingan ang kumakalat. Di ba ba? Common sense naman yan Tuloy natin. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat, ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Walang problema yan. Total talaga karamihan diyan. Pero ang tanong kasi, wala bang nagtatago sa naturang House Bill na nauna ng tinatalakay, no? Wala ba? Ang teen pregnancy ay isa pa rin national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent and important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon na tayong substitute bill. Sa simula pa lang, malinaw na ang inaalma natin ay ang fake news, ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na, quote, CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy, na isa lang sa mga probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And along with many advocates, civil society organizations, teachers, and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age and development appropriate and culturally responsive, culturally sensitive response to this national and social emergency. Sa substitute bill, tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards. Ayan, tinanggal Tinanggal na po sa substitute bill, tinanggal.
Dahil umano sa mga fake news. Bakit apektado? Bakit tinanggal? Kung fake news lang yon, kung walang katotohanan yon, bakit tinanggal? Pero ang tanong, nung tinanggal ito, kaya kailangan suriin. Di ba? Pinaganda lang at itinatago para makalusot. Kailangan suriin niya sa mga mababatas. Na nakasaad sa orihinal na bersyon para hindi na mabaluktot ng iba. Tinanggal daw para hindi mabaluktot ng iba. So, una kung wala talagang problema ang naturang Senate bill, mga kapatid, ba't tinanggal nila? Dahil po ba binaluktot ng iba yung balak mong gawing batas, tanggalin na lang dahil nabaluktot sa iba. Kung hindi totoo yung sinabi ng iba na para sa kanya baluktot. Asan ang common sense dyan? Si dating Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno, ibang religion din siya, at pinag-aralan niya itong Senate bill na ito. At sabi niya, they are teaching self-control. Ibig sabihin, sinasabi nila, magandang pag-isipan ang plano nyo, mag-restrain kayo, and in fact, abstinence is a good standard for Singaporean youth. On the other hand po, dito sa WHO at dito sa UNESCO, sinasabi nila, abstinence is ineffective. So sabi nila, para wag magkaroon ng sexually transmitted disease, para wag magkaroon ng teenage pregnancy, okay, abstinence kayo. But please remember, abstinence. Okay yan, abstinence. Pero iba ang turo kahit sa Katolikong paaralan. Lalo na pag ang nagtuturo may kabaklaan. Na wag umanong kalimutan na maggamit ng proteksyon. Di po ba? Asan ang morality na yung pag-sex outside marriage ay mabigat na kasalanan, mortal sin yan. Katolikong paaralan yan. So, abstinence, tama. Pero, sa aktual, may nagtuturo na sa mga bata at mga estudyante para safe o mano sa sakit na AIDS, huwag kalimutan maggamit ng proteksyon. Ibig sabihin, pwede kayong magawa ng kasalanan, huwag lang kalimutan gagamit ng proteksyon tulad ng kondom. Tuloy natin. Di ba nakabahala na talaga yan, mga kapatid? Tuloy natin. Sex. Kaya sa curriculum na makikita nyo sa iba't ibang bansa, tinuturo na ang tamang paglalagay ng kondom. So, may parent who is willing to testify na dun sa school nila sa Cavite, itinuturo ang mga bata kung paano maglagay ng kondom sa TV remote control. Ibig sabihin po, yung concept na gusto mo mag-sex... may nag-viral pa. Di ba? Sa elementary yon nag-viral. Yung guro na lalaki na may pagkabakla na nagtuturo siya sa mga estudyante paano gagamitin ang kondom at gamit niya yung talong. Bago ka mag-sex, mag-aral ka muna maglagay ng kondom properly. So marami na pong iba't ibang stories sa Guatemala, sa Africa, sa US. Mag-search lang po kayo, meron ng mga pornographic videos na tinuturo sa mga bata in a classroom setting. Yan ho ang direksyon pag ang sinunod natin ay ang international standard ng comprehensive sexuality education. Ang sinasabi ng grupo ng mga parents na biglang nag-ingay, ito po yung Project Dalisay at yung National Coalition for the Family and the Constitution, bakit natin binabypass ang primary duty ng parents to teach sexuality? Meron naman tayong RA 11908, Parental Effectiveness Service Program. Ibig sabihin, i-equip natin yung parents, magtulungan ang school, ang parents, ang PTA, ang LGUs, at iba't bang ahensya ng gobyerno
At sinasabi dun sa batas, hindi pwedeng basta-basta ituturo itong sexuality ng hindi talaga well-trained. Biruin nyo, dahil hindi well-trained, remote control ang ginamit na substitute. Tama po ba yan? Hindi lang yan. Merong gumagamit ng talong. Nag-viral yon. Ano ibig sabihin? Ang bata, pag nakakita ng remote control, sex ang isipin. Condom. Hindi ko ba napaka inappropriate? You cannot roll out a project like this, a curriculum like this, ang hindi well-trained. Tingnan niyo po, ang RA 11908 nagre-require ng training. Itong nangyayari dito sa DepEd, hindi po nagre-train, kaya spotty kung ano-ano ang mga itinuturong konsepta. Remember, when you show pornography to a child, the child cannot unsee it. Pero may research component po yung DepEd curriculum. Kailangan yung mga bata natin at the grade 8 or grade 6 yata, marututo ng mag-research ng sexual practices ng iba't ibang grupo. At kailangan mag-report to the family, on the family, dun sa classroom, ng mga discriminatory practices against sexual orientation. So, anong gagawin? Gagawing aktivista ang ating mga anak at a very early age. At ang performance standard, I think ibig sabihin, i-grade po, no? Ang pag-produce ng creative materials so that everyone will learn to accept the sexual preferences or orientation of everybody else. Nakikita niyo po, it's a very different approach. Ang Constitution sa magulang, i-entrust ang bata pagkat nare-recognize nila bago pa lumabas ang Estado ng Republika ng Pilipinas, ang magulang na Pinoy ay nandun na. Yun po. At nasa kanya ang sacred duty, natural and primary rights, sabi ng Constitution, to be responsible for the moral development. At ang problema din ngayon sa realidad, kahit lang ang pagtuturo ng katesismo sa mga anak, kahit ang pagtuturo ng panalangin na magkaisa ang bawat pamilya sa panalangin, mahirap na hanapin yan sa karamihang pamilya, mga kapatid. Kaya ibalik natin talaga, no? Ibalik natin ang diwa sa pagiging simbahan sa loob mismo ng tahanan. No? Okay? So, ito'y palatandaan na nasa digmaan tayo ng espiritual. At ang demonyo'y target bawat isa sa atin at ang ating pamilya. At tingnan nyo sa paligid, ang dami ng mga pamilya, wasak-wasak. Dami na. Ang pamilya kung saan doon dapat magsimula ang pag-ibig, pero sa katotohanan, maraming pamilya ngayon na doon mismo sa pamilya nagsimula ang trauma, lalo na sa mga kabataan. Kaya, huwag kalimutan, mga kapatid, na ibalik natin ang pagiging simbahan at gawin natin ang pagiging simbahan sa loob ng ating tahanan. At sa nagtanong na maraming mga Katolikong mahina lang sa pananampalataya, totoo naman yan, no? Na kaya kailangan ipalaganap natin ang ating katikisim, ang ating katesismo. May nabasa ako dito. Ang Senado dapat gumawa ng bill, i-shut down lahat ng pornography website. O bakit kaya, no? Walang gumagawa ng Senate bill o House bill kaugnay diyan. 'Di ba? Siguradong papanigan 'yan. Ba't di yan naisipan nila ni Senador Risa Hontiveros? Ba't yung same-sex marriage, yung divorce, at kaugnay dito, ang numero 1 nila talaga na magiging batas? Dapat. Dahil grabe ang pornography. Porno is the devil's picture. Grabe talaga yan, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong si Pedro Daguhoy, dapat
naging senador si Attorney Claire Castro, Windel. Attorney Claire. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.